occupy po natin lahat ng seats sa harap muna po bago tayo lumipat sa kabilang row. Amen. Ayan, sige po. Tayo po'y mag-umpisa na at bigyan natin ng papuri ang Panginoon. Hallelujah. Bago po yun, inaanyayahan ko po ang lahat na tayo tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Marami pong salamat, O God, sa oras na to, Panginoon, sa pagkakataon na mabigyan ka po namin ulit ng papuri at pagsamba, Panginoon. Patuloy po namin inaanyayahan yung presensya mo, Panginoon. Hallelujah. Patuloy ka pong maitaas sa aming kalagitnaan. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Hallelujah. Panginoon, patuloy na sumasamba kami sa iyo sa umagang ito, Lord God. Hallelujah. Dahil ikaw ay karapat-dapat, Panginoon. Hallelujah. Ikaw na Diyos na gumawa ng langit at lupa, Panginoon, ang lahat ng nakikita namin, na gumawa sa amin ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng aming mga papuri at pagsamba, Panginoon. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. We worship you, God. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Thank you, Lord. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay ng law. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming mundo'y magunaw na, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, ang katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon.
lang sa amin, O Lord God. Hallelujah, maraming salamat. Hallelujah, na ikaw ay sapat, Panginoon, sa amin, O Lord God. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, patuloy na mapapurihan ka sa kabuuan ng gawain ito, O Lord God. Salamat po, ito pang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Sino po na-bless sa ating praise and worship? Praise and worship. Ayan po. Bago po tayo magsimula, makipagkamayan muna po tayo sa 5 tao na hindi natin ka-close. Sige po, maaari po kayong lumibot. Agad po. Ayan po. Sige po. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Prayer of the Nation na pangungunahan po ni Sister Joy Sardenya. Ate Joy, nasaan ka? Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus, Lord God. Tinataas po namin ang bansang Pilipinas, O God, ang aming nation, Lord God. Hallelujah. Dalangin ko, Lord God, na yung bansang Pilipinas, O God, ay tanging sa iyo lamang, Lord God. Alisin mo lahat ng mga kasalanan, Lord God, na ginagawa ng mga tao, Lord God. Dalangin namin na patuloy na kikilos ka sa aming bansa, O God. We pray na yung salita mo ang kikilos sa buong mundo, sa buong Pilipinas, O God. Dalangin ko yung mga nasa gobyerno, Lord God. Dalangin ko na alisin mo yung corruption sa kanilang mga buhay, Lord God. Dalangin ko na kikilos sila sa ayon sa iyong salita, Lord God. I pray, Lord God, na ikaw yung mangunguna sa bansang Pilipinas, Lord God. Dalangin namin yung economy, Lord God, ay patuloy na mag-i-increase ito, Lord God. Hallelujah. We declare na lahat ng panalangin nito, Lord God, ay magiging maayos, Lord God. We declare na yung holy blood mo ang kikilos at makakapanayam ng bansang Pilipinas, Lord God. We pray also, Lord God, sa lahat ng mga tao na nasa bansang Pilipinas, Lord God, magmula sa Luzon hanggang Mindanao, Lord God, na makakilala sila sa iyo, Lord God. Kikilos sila na naaayon sa will mo, Lord God. At yung pagmamahal mo ay mangunguna sa kanilang mga buhay, Lord God. We declare lahat ng ginagawa ng kaaway sa bansang Pilipinas, Lord God, ay hindi mananalo sa amin, Lord God. In Jesus' name. In Jesus' name, we declare victory, Lord God, sa aming bansang Pilipinas at sa lahat ng mga tao na namumuno dito, Lord God. Tutulungan mo sila na makuha yung naaayon sa iyong kagustuhan, Lord God. Malalakaran nila yung mula sa iyo, Lord God. Hallelujah. At ikaw po yung patuloy na mataas at mapupurihan sa oras na to, Lord God. In Jesus' name, Amen. Ayan, ngayon naman po, i-bless po natin si Lord sa pamamagitan po ng ating tithes and offering na pangungunahan po ni Brother Keith Torres. Ayun, isang magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nasa tithes and offering ngayon at ang title po ay 10 Things That Happen Every Time You Tithe. Sabi po dito, every time you tithe, you show your respect for holy things. Wait lang po. Every time you tithe, you show your regard for things that God has declared sacred. Every time you tithe, you show that you know the difference between what God has called special and what is ordinary. Showing respect for holy things is the same as showing respect for God's things. Ang sabi lang po dun ay, sa kada pagbibigay daw po natin o sa pagbibigay daw po natin ng tithes and offering, pinapakita daw po natin yung respeto sa mga holy things na binibigay sa atin ni God. Sabi pa daw po, sa kada pagta-tithes, pinapakita din daw po natin yung paggalang sa mga bagay na binebless ni Lord, tulad po ng sa pang-araw-araw natin. Di ba po, sa araw-araw po, binebless tayo ni Lord. Sabi po sa last ay, sa kada tithes natin ay nalalaman natin yung difference between sa tinatawag ni Lord na special saka sa ordinary. Alam naman po natin yung malaking difference sa special saka sa ordinary. Sabi po dito sa Leviticus 27:32-33, and concerning the tithes of the herd or of the flock, even of
whatsoever passeth under the rod, the tenth shall be holy unto the Lord. You shall not search whether it be good or bad, neither shall he change it. And if he change it all, then both it and change thereof shall be holy. He shall not be redeemed. Or sa Tagalog po, isa sa bawat sampung alagang hayop ay nakalaan para kay Yahweh. Ang bawat ikasampung tupa daw po o baka na mabibilang ay para kay Yahweh. Hindi iyon dapat suriin ng may-ari kung masama o hindi. Hindi rin iyon maaaring palitan at kung ito'y mapalitan man, ang ipinalit at pinalitan ay parehong ilalaan kay Yahweh. Hindi na matutubos ang mga ito. Sabi lang po dito na kapag binigay na natin kay Yahweh or kay God yung 10% na nakukuha natin sa buong linggo or sa araw-araw, hindi na daw po natin pwedeng bawiin ito. Kung bawiin man daw po natin ito, yung pinalit at yung kinuha natin ay pareho daw po mapupunta kay Lord. Sabi pa po sa Deuteronomy 26:13, sasabihin ninyo kay Yahweh na inyong Diyos na ibukod ko na po ang bahaging nakalaan sa inyo at naibigay ko na sa mga Levita, sa mga dayuhan, sa mga olila at balo ayon sa utos ninyo sa akin. Hindi ko nilabag o kinaligtaan isa man sa inyong utos. Sa ano lang po, ang pinaka-message po, yung pagtatides daw po natin or pagbibigay ng 10% sa Lord ay parang pagrespeto na rin po sa mga bagay na binibigay niya sa atin, sa mga binebless na mga bagay niya sa atin. Kaya ina-encourage ko po yung bawat isa na mag-tithes po. Yun lang po. Taas po natin ang ating mga kaloob at mag-pray. Hallelujah Lord, Hallelujah Jesus Panginoon, maraming salamat nga po Panginoon dahil hindi aksidente na naririto kami Panginoon. Maraming salamat din po Panginoon sa mga blessings na binibigay niyo sa bawat isa. Tinataas po namin sa iyo Panginoon yung mga tithes and offering namin Panginoon. Pinagkakaloob namin Panginoon sa inyo. Dinadalaan ko rin po Panginoon na patuloy mong i-bless ang bawat isa Panginoon. Patuloy mo Panginoon na magpababayaan Panginoon sa pang-araw-araw. Dinadalangin ko rin po Panginoon sa mga hindi pa po nakakapag-tithes. Next week po Panginoon makakapag-tithes na sila. In Jesus' name we pray. Amen. Ayoko na. Kabado, Bente, kinukuha yun. Ayan, bago po tayo mag-start, meron lang po tayong konting special announcement po. Meron na po tayong pre-registration for March Encounter. Pwede na pong magpalista. First 20 lang po ang a-accommodate. Pwede po tayong magpa-reserve na at magbayad lang po tayo ng 100 po. Sa ushering po ba yun ibibigay? Sa ushering po ibibigay. Ayun po, ang registration fee po ay 600 po. Ay ibibigay po yan 1 week po ba? 1 week po before po mag-encounter. At ina-encourage po ang bawat isa na magdala ng kanya-kanya pong tumbler para po makatipid din tayo sa plastic cups and di rin tayo makasira sa kalikasan. Ayan po. At mamaya po ang ating Joshen event, 4 p.m. po yan, for young adults and young professional. Ayun po, pwede po tayong mag-invite po mamaya. Ayun lang po. And pledge po para po sa aircon natin. Pwede po tayong magbigay ng pledge para po sa ating aircon po. Yun lang po at tinatawagan na po namin ang ating pastora para magbigay ng mensahe. Natutuwa ako sa mga nire-raise up natin. Ang cute nila tignan. Sila cute. Ayan, sila Rose. Nag-MC na. Yes. Ayun. Magandang ano ba ngayon? Umaga. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Ayan. Kumain ba kayo bago umalis ng bahay? Oo, baka mamaya hindi nyo na ako maintindihan dahil mga kumakalam na yung mga sikumura nyo. Ayan, dapat kakain kayo bago umalis. Uy, gusto ko lang i-welcome yung bago natin kasama, mga invite ni JD. Ano yung mga pangalan nila? Si Honey. Jehani. Tsaka si? Ano daw? Si Jean. Tsaka? Hi, si. Baka kaiba yung mga pangalan nyo. Welcome sa church, ha. Ayan. Siyempre sa bawat isa. Uy, batiin nyo nga po yung mga katabi natin. Hello po.
Welcome to second service. Hello sa mga nasa online. Ako po si Pastora Myrtle Garcia. Nanibago ba kayo sa bago nating time slot? Ayan, sa mga nasa online kasi. Nag-11 po tayo kasi nagpo-first service tayo. So yung iba daw, napapanood na nila yung service kaya ayaw na nila umattend. Joke lang. And ilipat po natin siya ng 11. So tayo po ay nasa last part na ng series natin. Sa mga hindi po nakakaalam, ano pong series meron tayo? Anita. Ayan, kaya nyo yan. Ayan, Love in the Last Days. Kaya naka-red ako, di ba? Last na. Kaya pulang-pula tayo ngayon tungkol sa pag-ibig yung ating pinag-uusapan. At tungkol ito sa pag-ibig natin sa Panginoon. Sino gusto magpatuloy na nagmamahal sa Diyos? Amen. Dapat kasi ito yung nagpapanatili sa atin na yung faith natin ay intact, yung spiritual natin ay on fire. At pag once na yung love ay nawala, ano yung nangyayari? Nawawala din tayo sa Lord. Ano nangyari pag nawala tayo sa Lord? Nanlalamig. So gusto ko lang malaman, ano yung, kailan kayo tumanggap sa Panginoon? Sino dito yung last year lang? Last year lang. Oh, ayan. Kayo, mga B. Kailan kayo? Last year lang din or this year? Last year. 2021. O, mga 2 years na. Okay. So, sila, mga members ni JD, kahapon lang. Joke. Alam mo sila, shiniran. Okay, last year lang. So, mostly sa atin ay last year lang. Sino nung, lampas na ng 2 years? 10 years ago. Sino yung mga 10 years ago? Ayan. Sino yung mga more than 10 years ago? Amen. So, iba-iba man tayo ng start, pero lahat tayo gusto natin magtuloy-tuloy. Amen? Amen. Kasi daw, nasa last days na po tayo. Tama po ba yun? Sabi po sa verse natin, Matthew 24, verse 12. Paki-flash nga po, Matthew 24, verse 12. Because of the increase of lawlessness, the love of most will grow cold. Sa huling mga araw daw, tumitindi yung kasamaan, kaya nanlalamig yung pag-ibig natin sa Diyos. Tama po ba yun? Ano yung mga kasamaang alam nyo na nangyayari ngayon? Digmaan, tama? Patayan, ano pa? Po? Ano daw? Kalamidad, yes, opo. So, minsan bilang Christian, di ba, naapektuhan tayo ng mga pagsubok, tama ba? Tumataas na bilihin, tapos yung sahod, ganun pa din. Di ba? Tama ba? Ba't ganon? Tapos, doble-doble presyo, tapos yung sahod mo, di naman nag-i-increase, di ba? Sa mga baon, tumataas ba yung mga baon nyo? Ganon pa din. Pero yung binibili mong pagkain, grabe yung piatos ngayon. Favorite ko yun. Dati parang 7 pesos lang yun eh. Magkano na yun ngayon? Ha? Yung maliit lang? Oh, grabe, no? Pati nga fishball Sabi nila fishball lang hindi nagmamahal. Pero ngayon, magkano na yung fishball? 2 na 3. Diba? Tapos yung kabuhayan mo pababa. Diba? Ba't ganon? So talagang sa huling mga araw, talaga ang hirap mahalin si Lord. Pero ito yung message natin para magtuloy-tuloy yung pagmamahal natin sa Panginoon. Amen po? Sige po, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo at tayo muna ay manalangin. Hallelujah. Sige po, mag-pray po tayo. Salamat, Panginoon, na Ikaw po ang unang nagmahal sa amin, O God. Salamat na kaya ka naming mahalin dahil Ikaw po yung unang nagmahal sa amin. Sa oras pong ito, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka namin, aming Amang Diyos. Salamat na may gantong mensahe, Panginoon, na magtuturo sa amin kung paano makapanatili ang aming pag-ibig sa iyo. Lord, we pray na makita namin yung kaseryosohan ng pagmamahal sa iyo sa mga last days na ito, Panginoon. Ma-prioritize po namin yung pagmamahal namin sa iyo. Huwag po naming mabaliwala, Panginoon, yung pag-ibig sa iyo. Higit sa mga klase ng pag-ibig dito sa mundo, kagaya ng natutunan namin last weeks, Panginoon, higit pa sa pagmamahal namin sa pamilya, higit pa sa pagmamahal sa kaibigan, higit pa sa pagmamahal sa asawa, higit pa sa pagmamahal
pagmamahal sa kapwa, Panginoon, ay yung pagmamahal namin unang-una sa'yo in the name of Jesus, oh God. In the name of Jesus. Lord, we pray na makita rin namin yung sarili namin, kung ano na ba yung status ng aming mga puso, kung nalalayo na ba kami sa'yo o hindi, oh God. Lord, wag mo hayaan na merong magpapanggap sa lugar na to, sa oras na to, pati sa mga nasa online. Alisin mo lahat ng mga maskara namin, Panginoon. Alisin mo yung lahat ng ginagawang hadlang ng kaaway, even ang sarili namin, Panginoon, para makita namin kung ano yung estado namin. Huwag mo hayaan na pag bumalik ka, Lord, sasabihin mo sa amin na hindi mo kami kilala dahil nalayo na pala kami sa iyo, God. In the name of Jesus, Holy Spirit, we welcome your power sa lugar na to, Panginoon. Baguhin mo kami, O God. Pakita mo sa amin yung katotohanan at pakita mo rin po yung pag-ibig mo sa amin. Kaya mo gustong sabihin ito sa amin. In the name of Jesus. Salamat, O Diyos. Holy Spirit, give us wisdom. Hallelujah. And help us to glorify Jesus Christ sa aming kalagitnaan. Salamat, Father God, sa oras na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. So, nung mga last week, di ba, napag-usapan natin, ano yung week 1 natin? What is love? Ano po yung love? Ano yung ibig sabihin ng love ayon sa Biblia? Loving God by? Very good. Ano naman yung what agape love is not? Anong pinagkaiba ng agape sa ibang uri ng pag-ibig? Ano yung eros? Oo, physical love, sexual love. Ano yung storge? Ayan, very good ah. Pag nag-quiz pala ako, maraming po perfect eh. Ano yung phileo? Okay. Ano naman yung agape? Ano yan? Conditional love. Agape. Galing ha. Ayan. So, natutunan natin, di ba yan? Pinag-usapan natin yan. Kasi yung agape love, yung gusto ng Lord na gawin natin para sa Kanya at para sa ating kapwa. So, ang message natin ngayon naman, ito na po tayo sa week 3 kasi next week ay prayer and fasting na natin. So, ano po sabi dito? How to love like Jesus. Sino gustong magmahal kagaya ni Jesus? Amen. So, paano nga ba yan mangyayari? Tingnan po natin yung 1 Timothy chapter 1 verse 5. O unang Timoteo 1:5. So magbuklat po tayo ng ating mga Bible. Ayoko po na nakadepende kayo sa PowerPoint. Mas maganda po pag nakita natin yan sa mismong Bible natin. So next time, pakisabi sa katabi, dalhin mo yung Bible mo ha. Dalhin mo yung Bible mo next time, okay? Kahit mabigat, dapat dala natin yung Bible natin. Kasi yan yung talagang pinaka-reference natin. Kung wala naman po tayong Bible, pwede naman po yung Bible app. Pero sabihin mo sa katabi mo, pag-ipunan mong bumili ng sariling Bible. Oo, sa cellphone kasi daming distraction eh, di ba? May mga notification dyan nagpa-pop up eh. Okay, so nakita na? 1 Timothy. Nasaan ang 1 Timothy? Bago mag-ano? 2 Timothy. Very good. Okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ano man salin mo, English, Tagalog, makisabay ka sa amin. Sa lahat naman ng mga walang dalang Bible, basahin natin sa PowerPoint. 1, 2, 3. Ang layunin ng tagubiling ito ay upang magkaroon kayo ng pag-ibig na nagmumula sa at ulit, pusong malinis at tapat na. Ayan, very good. Dito daw po natin makikita kung paano tayo magkakaroon ng pag-ibig. Yung pag-ibig na to, agape yan. At ito po ay 1 Timothy, sinearch ko lang ng konti. Ito pa ay sinulat ni Paul noong 64-65 AD at sinulat niya to para sa mga taga-Efeso para itama yung mga maling paniniwala nila or false teachings nung time na yon. Kasi nga hanggang nung time na yon, meron pa ring mga maling doktrina or maling paniniwala. Pati na rin yung love. So paano nga ba magkakaroon ng tunay na agape love sa Diyos at sa kapwa natin? Dapat meron daw tayo nung tatlo. Ano ulit yung tatlo? Pusong dalisay. Okay, very good. Isa-isahin po natin ang mga yan. Number 1, pusong dalisay. Ano po ibig sabihin ng dalisay?
pure. Parang may narinig na akong pangalan. Dali, naalala ko lang. Ha? Cardo. Cardo Dalisay. Yung pala yun. Ayun. Tapos yung Dalisay din, pag i-compare natin sa tubig, ano yung tsura niya? Malinis. Tingnan nga po natin yung picture natin. Ayan. Play natin yung video para may effect. O, diba? Ang sarap. Malapit na mag-April. Malapit na mag-March, April. Parang sarap mag-swimming, no? Ayan, okay. So, ikaw, Jonalyn, magsiswimming ka ba sa isang, kanal? Hindi po. Hindi, di ba? Pero pag ganyan, magsiswimming ka? Dadive po. Magda-dive ka pa. Bakit? Kasi po malinis at saka maliwalas yung paligid. Okay. Kasi malinis at maaliwalas yung paligid. Ayan. So, ganun din po ang ating puso. Kapag dalisay siya, kapag malinis siya, ang sarap dumive ni Lord, di ba? Ang sarap maglingkod. Tama? Ang sarap sundin si Lord kapag dalisay yung puso natin. Pero, di ba yung tubig, nakikita nyo, ang bilis niya, yung agos niya, ang bilis lang. Dadalay lang siyang ganyan. Pero once, wala kasi akong picture pero imagine niyo na lang, puro siya basura. Meron kaming nadaanan, yung sa Hagunoy, nagpunta kami nung nakaraan, nung pauwi na kami, grabe yung mga bahay pala dun sa gilid, natrap na yung mga basura dun sa gilid, kawawa naman sila. Pero kapag ganun siya, hindi yung nakakadaloy ng maayos yung tubig dahil sa basura. Tama po ba? So ganun din yung ating mga puso. Pag siya ay marumi, hindi nakakadaloy yung pag-ibig ng Panginoon. Nagigets po ba natin? Nahahadlangan ng mga basura sa ating puso. Ayun, thank you very much, Prod. O, di ba? Magsiswimming ka ba dyan? No. So, ibig sabihin, dati itong malinis eh. Di ba? Naalala ko yung ilog namin sa Pasig. Alam niyo yun, di ba may kantang Anak ng Pasig, di ba? Dati malinis siya. Dati naliligo pa daw yung mga matatanda doon, naglalaba pa sila. Tapos naging ganito na. Siguro yung Haguno, yung ilog, ganun din dati. Tama ba? Hindi ko kasi alam, di ako taga-Haguno eh. Hindi ko alam yung itsura dati. Pero ngayon nga, ganyan na siya. So, ayan mga to, imagine natin, ito yung mga nagpaparumi sa atin. So, ano ba yung mga nagpaparumi sa'yo? Evaluate natin yung sarili natin. Kasi kaya pala nawawala yung pag-ibig natin sa Diyos. Kaya pala nalalayo tayo kay Lord dahil may mga kinukonsinti tayong basura sa puso natin. So ano ba yung meaning ng puso? Tingnan po natin. Ang puso daw po ay cardios. Ayan, the real you inside. Yan po ay binigay ni Pastor Warwick na meaning ng puso. Ang meaning pala niya ay kung sino tayo. Hindi daw po yun yung tumitibok-tibok. Hindi yun yung, sige, hawakan mo yung puso mo. Though, syempre sa science, yan yung heart, di ba? Tama ba? Pero, sa spirit, yung heart na tinutukoy natin ay kung sino tayo sa loob. Tingnan mo nga yung katabi mo. Maganda ba siya? Pogi ba siya? Ayan. Ang tanong, yung loob kaya niya maganda din o pogi? Malinis kaya siya sa loob? O sa panlabas, tingnan mo, bagong ligo. Wow! Fresh. Sana all. Naka-makeup. Wow! Diba? Naka-polvo. Wow! Diba? Kaya lang, ano kaya itsura niya sa loob? Naligo kaya yan ng banal na dugo ng Panginoon ng 1980s pa bago siya huling naligo. Yung panloob ay tinutukoy ko. Puro muta kaya, puro kaya yung loob niya. Tama ba? Nagigets po natin? Amen. So sabi po sa ating verse, bakit gusto ng Panginoon na ang ating kaloob-looban ay malinis? Awit 24:3, sinong ahon sa bundok ng Panginoon? Sinong tatayo sa kanyang dakong banal? Siyang may malinis na mga kamay at may Amen. Gusto ba natin, ang point kasi nitong verse na to, sino daw yung nakakatagpo sa Panginoon? Yung mga nakakatagpo sa Panginoon ay yung may dalisay na puso. Gusto kasi ni Lord, ma-encounter mo siya lagi. Sino ba sa atin yung alam mo, makinig kayo mabuti kasi meron sa atin na minsan sinisisi natin si Lord. Lord, di ka naman na kita nararamdaman. Siguro hindi mo na ako mahal. Siguro,
So ano ko kasi, alam mo yun, ang daming mga question. Lord, kala ko ba totoo ka? Nagtampo pa kay Lord eh. Lord, bakit sabi mo, paparamdam mo yung presence mo sa akin? Bakit sabi mo, ibibigay mo to? Bakit hindi kita nakikita? Sabi ni Lord, tingnan mo yung puso mo. Tingnan mo na yung puso mo. Andito lang naman ako kaya mo ako hindi maramdaman. Kasi yung puso mo ay marumi. Pwede kasing nandito tayo sa church, pero yung puso natin o yung totoong tayo ay marumi pa din. Amen? So, ibig sabihin, makinig tayong mabuti, hindi lang natin dapat nililinis yung panlabas nating anyo, higit sa lahat, yung panloob. Amen? Sino dito ilang beses, 3 times a day maligo sa isang araw? 2. Ayan. O hindi naliligo. Huwag mo gawin yun sa panloob mo. Amen? Dapat yung loob natin laging malinis. Mamaya maano natin kung paano nga ba malilinis yung panloob. May verse pa tayo, Mateo 5:8, mapalad ang mga may malilinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sobrang literal. Eto na. Sabay-sabay nga tayong magbasa. 1, 2, 3. Kapag marumi ang puso natin, makikita ba natin si Lord? Hindi. Ito siguro yung sagot sa tanong mo. Bakit hindi mo nakikita si Lord? Amen po. Amen ba? Kaya na? Ayan, sa mga nasa online, amen po ba? Amen. Okay, meron pa tayong isang verse, Mateo 15:18. Siyempre, pag nakikita natin si Lord kasi, mas madaling mahalin ng Diyos. Tama po ba? Amen. Ayan, so ito po, ano daw yung nagpaparumi sa puso? Paano mo malalaman na ang isang tao ay may maruming puso? Ayan, very good. Ang bibilis sumagot, mga taga-Rowanyan talaga. Ayan, tama po. Kung ano yung lumalabas sa bibig, pag marumi yung bibig, marumi ang puso. Pag malinis ang puso, malinis ang bibig. Hindi yung nag-toothbrush siya, hindi yung, alam mo yun? Kung ano yung lumalabas sa bibig ng isang tao. O sige nga, sa lahat ng mga dyan, magkakatabi. Siyempre, sama-sama kayo magpunta, no? Kayo na lang, wag nyo nasabihin sa akin. Diyan na lang sa mga upuan nyo. Anong lumalabas sa bibig ng katabi mo? Pag nagkukwentuhan kayo. Ano lumalabas sa bibig ng katabi mo pag nagkukwentuhan kayo? Malinis ba o marumi? Tito Fed, di kayo nag-uusap ni Tita Neng. Ayan, anong lumalabas? Ayan, di ba? Nakikita. Ano po yung next verse? Sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang pag-iisip. Bakit lumabas sa bibig na may negative siyang sinasabi sa kapwa niya? Kasi nauna sa loob. Bakit? Yung pagpatay, alam naman natin to sa Bible, di ba? Pag ikaw daw ay namumuhi sa isang tao, para ka na rin pumapatay ng tao. Nasa Bible po yan. So bakit lumalabas yung galit? Kasi galing sa loob, puro galit. Tama po? Bakit lumalabas yung pangangalo niya? Ano yung pangangalo niya? Yung may asawa na, tapos meron pang, bakit nag-aano pa siya sa ibang babae o ibang lalaki? Ba't niya yung nagagawa? Nagsisimula yun sa loob, sa heart. Pangangalo niya, pakikiapid, fornication yan, premarital sex. O bakit lumalabas na gano'n? Nanggaling sa loob. Itong lahat ay kasalanan. Ito ay mga basura, kung naalala natin kanina. Amen po. Pagnanakaw, bakit niya nakakapagsalita ng pagnanakaw o gumagawa ng pagnanakaw? Nauna yun sa loob niya. Lahat ng alam mo, sa totoo lang, hindi ako naniniwala na joke lang. Hindi ako naniniwala dun. Bakit? Nanggaling yun sa puso niya bago niya yun sinabi. So pag may isang nagsabing, nanlait siya sa kapwa niya, kung ano man yung sinabi niya negative, tapos bigla niyang babawiin, joke lang. No, it's not a joke. Nanggaling siya sa heart mo bago mo sinabi. Tama?
So, maging careful tayo. Mamaya pag-aaral, sino gustong magpalinis ng puso? Sino may parang, dumi ng puso ko. Papaayos natin yan kay Lord mamaya. Amen? Mga pagsaksi sa di katotohanan, yung, di ba, kinuwento mo agad sa kapwa, uy, nakita ko si ano, siya kasi ano, gagaganto. Di ba? Hindi mo naman alam eh. Nakita mo lang dalawa magkasama, sila na agad, meron na agad relasyon, di ba? O kaya, kung ano man yung ini-issue natin sa kapwa natin. Ma-issue. Sino mga ma-issue dyan? Nakita lang na ganito ginawa na agad ng kwento. Di ba? Wala naman tayo doon. Pagsaksi sa di ko to. At mga pamumusong. Ito daw pala yung slander or paninirang puri. Sino dito yung pagka nagkwentuhan? Uy, nakita ko si Elena. Elena. Ayan. Sino yun? Yung pandak na malaki ilong. Di ba? Yung magdi-describe, bakit ganon? Di ba? Negative agad. Di ba? Tama ba? Tapos halimbawa, sinong teacher mo? Si ma'am sama ng ugali nun eh. Di ba? Ganon agad, di ba? But hindi positive. So itong lahat ay mga karumihan. Tama po? Pag nag-uusap-usap tayo, puro mga negative yung pinag-uusapan natin. Tama ba? O sige, tawagin mo, tingnan mo ulit yung katabi mo. Pag nagkwentuhan kayo, ano yung pinagkukwentuhan nyo? Positive o negative? Wala namang masamang magkwentuhan, di ba? Kasi normal yan eh. Mga tao tayo eh. We are social people. Pero ano yung pinagkukwentuhan natin? Ito ba ay negatibo o positibo? Pinag-uusapan ba natin kasiraan o kapurihan? Kung mga kapurihan yan, bakit ganda-ganda ni Pastora nung Sunday? Joke lang. Hindi, pag mga positive, okay lang yun. Pero pagka mga negative, ang dumi ng puso natin. Amen po? Amen. Kung ano yung lumalabas sa bibig nang gagaling sa puso. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Amen? So, dapat pinapaayos natin yung heart natin. Kapag nakita mo ng ganyan ka, naku, may mali. Magugulat ka na lang, malayo ka na kay Lord. Tandaan natin amen? Tandaan po natin to. Makinig po mabuti. Uulitin ko, pwedeng perfect attendance ka sa church, pero malayo yung puso mo. Kasi paglabas mo dito, ini-entertain mo yung mga basura na to. Amen? Hindi sagot ang perfect attendance sa church o kung ano pa mang ministry involved ka. Kahit 5 pa yung ministry mo sa church, pero madumi ang puso mo, malalayo ka kay Lord. Tandaan po natin yan, Amen po? Amen. Pangalawa, malinis na budhi. Ano yung budhi? Ano po yung budhi? Yung budhi po ay yung sa safeguard. Konsensya. Yan po yung ating konsensya. Yan yung ating conviction. Yan yung bumubulong sa'yo na, huwag mong gawin yan. Sino dito yung pag nasa labas ka or may ginagawa ka, alam mong gagawa ka ng kasalanan, bigla ka na lang makakaramdam na, parang may mali. Parang hindi ko to dapat gawin. Sino yung ganon? Amen. Ayan. Sino dito yung halimbawa naman, nakatunganga ka lang sa bahay, nanonood ka ng TV, cellphone ka ng cellphone, scroll ka ng scroll, tapos sinasabi sa'yo, bumangon ka, gawin mo to. Sino dito yung ganon? Amen. Pag Kristiyano ka, may ganon ka. Pag di ka Christian, wala kang ganon. Joke lang. Ayan yung alam niyo yan, yung conviction na tinatawag, yan yung budhi. At yan po ay dapat na malinis din. Amen. So, paano magiging malinis yung budhi? Siyempre, susundin natin. Kapag di natin siya sinusunod, ito yung mangyayari sa atin. Tingnan niyo po to. Unang Timoteo 1:19. Sabay-sabay nga po nating basahin. 1, 2, 3. May mga taong hindi sumunod sa kanilang budhi. Ano nangyari? Ayan. Tingnan po natin yung picture. Ayan. Sino ulit may pananampalataya? Amen. Naniniwala tayo kay Jesus. Amen? Sumusunod tayo sa Kanya. Amen?
tinatry natin, kahit mahirap, sumusunod tayo sa Kanya. Pero once na yung ating conviction ay pinabayaan natin, hindi natin sinunod, unti-unti, sinisira natin yung faith natin. Sino sa inyo na-experience maging sobrang in love sa Lord? Taas kamay. Sobrang in love ka kay Lord. Ayan. Angelica, halika. Ayan. Ano yung ginagawa mo na sobrang in love ka kay Lord? Ano yung bago sa'yo? Tayo sa camera para makita ka nila. Sumasayaw. Yes, naalala ko nga pala. Sumasayaw si Angelica at nagpo-prophesy. Yan. Grabe si Angelica. Ano pa po? Yung sa iba, ano yung mga ginagawa nyo pag sobrang in love mo kay Lord? Sino dito yung pag sobrang in love, nakukuha mong maghayo sa katabi mo? Kahit na dati hindi naman pero pag sobrang in love ka, talagang nakakapag-evangelize ka. Sino yung ganun? Wala. O si Kuya Joey na lang, ano yung nagbago sa'yo nung na-in love ka kay Lord? Marami pong nagbago sa akin, Pas. Kagaya ng pag-inom, pagtambay sa karsada, sa pag-basketball, tuwing linggo, mga pustahan po, ganun. Yun po, Pas. Ayan, nabago yung lifestyle ni Kuya Joey, ayan. At alam ko tayong lahat, di ba? May kanya-kanya tayong moment in our lives. Sobrang in love natin na talagang sinusunod natin bawat conviction, di ba? Halimbawa, si Angelica, kinonvict siya ng Holy Spirit. Uy, sumayaw ka. Siguro, kung wala yung love niya kay Lord, ba't ako sasayaw, di ba? Knowing Angelica, di ba? Sobrang shy niya. Tapos, pag magsasayaw siya, magpa-prophesy. Si Kuya Joey din, di ba? Dati, buong buhay na niya yun. Buong buhay, joke lang. Hindi ko alam kung kailan ka nagsimulang uminom or tumambay, mag-basketball every Sunday. Pero nabago yun, di ba? Kasi nararamdaman mo na parang, ay, may mali, hindi ko na to dapat ginagawa. Tama, nagkaroon ng conviction. Pero sino naman sa inyo, wag na kayong magtaas ng kamay, na dati sobrang in love ka, pero dumating ka sa time na nawala yung love mo kay Lord. Wala nang sumagot. Wala nang sumagot. Ayan. Nawala yung pag-ibig natin sa Panginoon. Bakit? Nagsimula yon nung hindi mo na sinusunod yung conviction mo. Kaya ngayon, kung i-evaluate mo yung love mo para kay Lord, tatanungin ko po kayo, bawat isa sa atin, kung i-evaluate mo yung pag-ibig mo sa Panginoon, ganun pa rin ba? Ganon pa rin po ba? At tinatanong ko, bago or matagal na? Kasi naniniwala ko kahit bago nung simula, talagang in love kay Lord eh. Amen? Alam niyo kanina, nag-worship ako sa likod, tinitingnan ko yung tayong lahat dito na kongregasyon. Iniisip ko, ano kaya yung status ng love nila sa'yo? Kasi pwede kang nag-worship, pero yung heart natin ay malayo sa Kanya. Mamaya, may verse tayo doon. Amen? So ito yung verse natin. Ano yung dahilan bakit tayo nalayo sa Panginoon? Baka ito yung tinatanong natin. Nagsimula yun nung ini-ignore mo yung conviction mo. Hindi yun, hindi naman yun agad-agad malayo ka na kay Lord. Kunwari, ito si Lord, agad-agad, nandito ka na, hindi. Andito ka, di ba? Andito ka, close kayo ni Lord. Tapos, meron siyang kinonvict sa'yo, may pinagawa siya sa'yo, tapos lumayo kang ganyan. Konti lang naman. Kasi ayaw mo naman talagang malayo kay Lord eh. Makinig po tayong mabuti. Tama ba? Sino ba naman ang gustong malayo sa Diyos? Tama ba? Lahat tayo gusto natin malapit kay Lord. Kaya kung lalayo man ako, konti lang. Kunwari, magkakasala ako, konti lang. Isang stick lang naman. Di ba? Isang bote lang naman. Ano bang masama dun? Isang devotion lang naman yung imimiss ko. Isang attendance lang naman sa church yung di ko gagawin. Isang mura lang naman. Di ba? Isang high lang naman kay crush. Isang lang naman, konti lang.
Pero dahil ginawa mo yung konti na yon, akala mo okay na. Akala mo okay lang. Okay lang pala. Okay, isa pa ulit. Okay lang pala, 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 hanggang doon. Tapos nagulat ka na lang, ba't ang layo ko na kay Lord? Yung konting okay lang na yun, na akala mo okay lang. Yun yung hindi natin pagsunod sa budhi natin. Yun yung nagpalayo sa atin sa Kanya. Ang Holy Spirit is gentle. Gentle siya eh. Gentle siya. Hindi ka niya pipilitin. Yung boses niya, hindi mo rin basta-basta naririnig. Pero once na sinusunod mo yung gentle voice na yon, mananatili ka sa Panginoon. At once na sinimulan mo na wag siyang sundin, malalayo ka sa Panginoon. Naintindihan po natin, ganyan yung nangyari dyan. Nakakalungkot lang kasi parang na-imagine ko, isa itong Christian na matagal na at marami pong ganito. Marami pong ganito, nakakalungkot. Matagal ng Kristiyano, pero dahil hindi niya sinunod yung budhi niya, nalayo siya sa Panginoon at nawasak ang pananampalataya niya. Maraming Kristiyano, nasa tama na, napunta pa ng ibang relihiyon. Naging kulto pa. Total shipwreck. Meron pa. Pwede ka pang mabuo. Pwede ka pang makabalik. Pwede ka pang ayusin ng Panginoon kung makikinig ka at babalik sa Kanya. Amen. I pray sa lahat po sa atin ngayon, maging sensitive po tayo sa conscience natin. Amen. Wag ka sanang manhid. Wag sana tayong manhid na pag nasa labas tayo, wala na tayo pakialam porket wala tayo sa church. Amen po. Amen. Sa church, ang sipag natin, ang galing natin. Pero pagdating sa labas, sa pakikinig sa budhi natin, hindi na. Huwag po sanang ganon. Amen po. Every now and then, tatanungin mo yung Holy Spirit, tama pa ba yung ginagawa ko? Nasa'yo pa ba ako? Lord, anong gagawin ko? Maging ganon po tayo ka-conscious. Amen po. Amen. Kasi ang Holy Spirit, dinadala ka niya lagi dito. Kung pakikinggan mo lang siya, hindi ka mawawala sa Panginoon. Amen po. Amen. Number 3, tapat na pananampalataya. Focus lang tayo sa word na tapat. At ano daw po ibig sabihin niya? Unfeigned or anopokritos or sincere. Ano po yung tawag sa tao na hindi tapat? Kung ang tapat ay anopokritos, ang hindi tapat ay impokrito or hypocrite. Nakalagay po yan sa Bible. May mga tao na mapagpanggap. Pwede nating sabihin na okay tayo sa harap ng mga tao, pero hindi sa Panginoon. Matthew, ano pa yung sabi sa verse natin? Sige, basahin muna natin. Tapat, not lying or honest, without hypocrisy. Kasi hypocrisy daw po is a situation in which someone pretends to believe something that they do not really believe. Kasi sa church, pwedeng amen tayo, di ba? Amen. Amen po ba? Amen. Di ba? God is good! Ang hina naman ang sagot nyo, be. God is good ba talaga? Oh, God is good. All the time? God is good. Amen? Lahat ay nasa Diyos. All things are impossible. Di ba? Alam nating lahat yun. Di ba? Pero pagdating sa labas, ganun pa rin ba yung faith natin? Pagka ba may problema tayo, anong sagot natin? God is good all the time. Oh, ba yan? Diba? Pagka may mga sitwasyon, diba? Ang gagawin natin? Nangaaway tayo. Diba? Pagka may mga pinagdadaanan tayo, pagka may nangyari sa family, pag may nangyari sa school, nangyari sa work,
Ano yung nagiging response natin? All things are impossible. Ganun ba? O puro reklamo? Di ba po? Nagpe-pray ba tayo? Yung faith ba natin ay nakikita sa atin? Amen po? Or nagpapaka-impokrito tayo? Sa church, may faith. Sa labas, wala. Sabi po dito, that is the opposite of what they do or say at another time. Sa church, banal. Sa labas, aso. Aso. Di ba? Sa labas, iba yung ugali. Sa church, di ba? Di makabasag pinggan, pero sa bahay, bag, di ba? Nababalibag, di ba? Alam niyo, nagigets niyo yung point ko? Amen? Ang tinitignan na, yan, parang ganyan, di ba? Ang amo-amo ng mukha niya sa maskara. Pero yung panloob niya, ano ba yan? Hindi ko alam. Di ba? Puro siya stress or puro ano man. Di ba? Nakakita po natin. May verse po tayo. Marami pong ganito at ito po yung inaayos ng Panginoon. Ang bayang ito ay ginagalang ako ng kanilang mga labi, datapwat, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Pwede tayong magkaroon ng faith na fake. Diba? True faith, kanina, tapat na pananampalataya. Pwede tayong magkaroon ng hindi tapat na pananampalataya. Nakikita po natin yon. Pwedeng wino-worship natin siya, pero ang ating puso ay malayo sa Kanya. At yun yung ayokong mangyari sa atin, church. Ayokong sana as Rowanians, lahat tayo, alam mo yun, nag-worship tayo kay Lord, pero yung heart natin alam mo yun, kumakanta lang. Alam mo yun, parang sa bidyoke. Makanta ka lang, ang ganda kasi ng tono, ang ganda ng kanta, di ba? Ang ganda ng drums, ang ganda ng gitara, di ba? Ang anointed, ayun ng ating worship team. Pero yung heart natin, wala naman talaga sa inaawit natin. Tapos nagsa-cell group tayo, nandun ka, nakaupo ka, pero hindi ka naman nakikinig. Nagagets po ba natin? Nagmi-ministry tayo sa church, pero wala talaga kay Lord yung heart natin. Sana wag ganon. Amen po. Sana tuwing naglilingkod tayo sa Panginoon, nandun yung puso natin. Amen po. Amen. Kaya kanina nasa likod ako Nakaupo lang ako doon, Lord, wag mo hayaang lumutang ako. Wag mo hayaan na magmi-minister ako na, naturo ko naman na to kanina ito yung message, kabisado ko na to. Wag mo hayaang maging ganun ako. Gusto ko yung ako. Gusto ko yung ako kung paano mo ako dinidil. Yun ang gusto kong tumayo sa harapan. Hindi yung lutang, hindi yung physical na Myrtle na nakatayo sa harap, na nakapagturo na, hindi ganon. And sana ganon po tayo, amen? Mga leaders, mga ministers, mga cell group members, a-attend tayo. Di ba ngayon, a-attend ka. A-attend ka dito sa church, nandito ka ba? O nasa bahay? O nasa gagawin mo pa mamaya? Huwag sanang ganon, amen po? Amen. Ang sarap isipin kung every time nasa church tayo, every time may gagawin ka kay Lord, nandun yung heart mo. Nandun ka. Alam mo kaya tayo nahihirapan? Wala ka Kaya ang bigat. Kaya tayo nabibigatan kasi yung puso mo nasa labas, tapos nandito ka. Kaya hirap na hirap kang maglingkod. Kaya hirap na hirap kang gumawa para kay Lord. Yung puso mo nasa labas, physical mo lang nandito. Parang, kailan kaya ako lalabas? Kailan kaya matatapos yung gawain? Kailan kaya ako, pwede ba mag-relax? Pwede bang ako naman? Bakit natin naiisip yun? Kasi wala ka dun Pero kung nandun ka lang, mararamdaman mo yung relax. Mararamdaman mo yung love. Mararamdaman mo yung ikaw na miniministera ng Panginoon. Mararamdaman mo yung love mismo ng Lord sa'yo na nag-overflow na lang sa pag-minister mo sa iba. Amen. At mangyayari lang yun kung lagi kang present. Yung faith mo, totoo. Hindi ka nagpapanggap. Amen po. Sino gustong wag magpanggap? Application, ipalinis ang puso, sundin ang budhi, maging tapat sa sarili at sa Diyos. Tandaan po natin itong tatlo na to ay napakahalaga. Yung puso natin, pag nakikita natin na marumi na, wag mo nang i-entertain, di ba? Alam mo nang
halimbawa sa aquarium, may aquarium kami sa bahay. Sorry na agad. Pag marumi na, di ba? Sino may mga aquarium sa bahay? Wala. O kaya mga water jug, o kaya man. Pag halimbawa marumi na, iinuman mo pa ba? Hindi na. Ano gagawin natin? Ipalilinis natin. Tama po. Lilinisin natin. Palilinis tuloy. Lilinisin natin. Amen po. Pag alam mong marumi na, lilinisin natin. Ganon din po sa ating heart. Amen? Amen. Alam mong marumi na. Sige nga, ano itsura ng puso mo ngayon? Anong gagawin? Huwag mo na hintayin mag-Sunday. Uy, a-attend ako Sunday. Doon ko ipapalinis. Alam niyo, maganda sa Panginoon, anytime pwede kang magpalinis ng puso. Kahit naasaan ka, na-realize mo agad-agad ang dumi ng puso mo. Naku, sorry Lord, releasin niyo po ako na. Ako ganun ako talaga. Kasi yung karumihan, anytime talagang lumalabas yung yan. Diba? Parang may biglang bugso ng damdamin, may malalaman ko mga sitwasyon na, diba? Pero ay teka lang, wait lang, mali, it's wrong. Sorry Lord, diba? Palinis agad natin ang ating heart. Number 2, sundin ang budhi. Makikinig ka sa Holy Spirit. Yung iba, hingi ng Holy Spirit Di naman sinusunod. Holy Spirit, kausapin mo ko. Thank you, Holy Spirit. Sabi mo na pinagkatiwalaan mo ko. Salamat na pinili mo pa din ako. Tas Monday, pinaghayo, hindi sumunod. Nag-pray ka pa. Diba? Humingi ka pa sa Holy Spirit, di mo naman sinusunod. Amen? Susundin ang budhi. Sino gustong masira yung pananampalataya niya? Magsabi ng malakas na Amen! Diba? Hey, ayaw natin nun. Amen po. Ayaw natin mawasak yung faith natin. And number 3, maging tapat sa sarili at sa Diyos. Huwag impokrito at impokrita. sa tao, pwede ka magpanggap. Pero kay Lord, hindi. Kung gusto mo maging maayos kayo ni Lord, maging totoo ka. Sa harapan ng Diyos, magpakatotoo ka. Sige, tayo po tayong lahat. Magpakatotoo tayo sa harap ng Panginoon. Sa oras na to, sige po, be honest in front of God. Sige, pikit tayo. Huwag mo nang sabihin, huwag mo istorbohin. Sabihin mo sa katabi mo. Maging honest tayo kasi ito yung 3 bagay na to, pag ito nawala, malalayo ka sa Lord. At baka ngayon, kaya ka malayo kay Lord kasi meron ka nitong 3 to. Siguro close kayo, pero meron ka pang mas iko-close kay Lord. Kung makakalaya tayo sa 3 na to. At ang kalayaan natin dito ay makukuha natin at magagawa natin dahil namatay si Jesus Christ at muling nabuhay ulit. 1 Peter 3:21. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, pwede tayong maging malinis. Pwede nating mapanatiling malinis yung budhi natin at yung faith natin. So right now, sige, evaluate natin yung ating sarili. Number 1, ano ang status ng puso mo? Malinis ba or marumi? Pangalawa, yung budhi mo. Sinusunod mo ba siya o hindi? Naniniwala ako ngayon, nakikita ko meron sa inyo kinakausap ni Lord. Pinapaalala niya yung mga hindi mo nasunod. And ngayon, kung gusto nating sundin siya, pwede nating i-commit yung sarili natin. Lord, tulungan mo ako na masunod ko po yung mga pinapagawa mo sa akin na hindi ko nasunod. Patawarin niyo po ako. Maging seryoso tayo sa paghingi ng tawad. It's not a small thing. Na akala mo maliit lang yung di mo nasunod, hindi. Yan ang nagpalayo sa'yo. In Jesus' name, Lord, help me na maging seryoso sa pakikinig sa budhi ko simula sa oras na to, in Jesus' name. And yung faith natin, pasiyasat natin, na kay Lord pa ba tayo? Are we there every time we minister? O hindi? Sige, ngayon magpapakatotoo tayo sa harap ng Lord. Aminin mo kung nasan ka ngayon. Sige po, open po natin yung ating mga bibig at manalangin.
Hindi tayo magpapaka-impokrito, tatanggalin natin lahat ng maskara natin. Lord, ito talaga ako ngayon. Ito yung totoong ako. Magpalinis tayo sa Panginoon. Kung nakita natin yung sarili natin na marumi, magpahugas tayo. 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. Sige po, magpahugas po tayo sa Panginoon. At i-claim natin na namatay si Jesus sa cross para tayo ay magkaroon ng kapangyarihan na mapagtagumpayan lahat ng mga nagpaparumi ng ating puso. Sige, right now, i-welcome natin. Let's believe, Jesus, naniniwala ako na ikaw ay namatay at muling nabuhay para magkaroon ako ng kapangyarihan sa mga to. Sa oras na to, ipapaalala ng Lord kung ano yung mga nagpaparumi sa'yo. Hingin mo yung power ni Lord dyan. Jesus overcame death. Maliit lang yan. Kayang-kaya yan ni Jesus. Sige, open natin yung bibig natin. Lord, tulungan mo ko mapagtagumpayan tong mga bagay na to. Ano yung mga nagpaparumi sa'yo? Ano yung mga dahilan ba't di mo nasusunod yung budhi mo? Ano yung mga dahilan bakit nagpapanggap ka na lang? Lord, empower me. Hingin mo kay Jesus yan. Lord, empower me. Empower mo ako, Jesus Christ. Empower mo po ako through your Holy Spirit para mapagtagumpayan ko ang mga bagay na ito. Sige po, aawit po tayo sa Panginoon at sa pag-awit natin sa Kanya. Sino dito yung wala nang maskara? Amen. Awitan natin ng Panginoon ng mismong tayo with our hearts. Ano ulit yung heart? The real us. Amen? Hindi yung ikaw na minister, hindi yung ikaw na Christian, hindi yung ikaw na kung ano man. Pero yung ikaw sa loob mo. Let's worship the Lord. Amen? Amen. Sige po, hayaan natin ang ating real self na express yung pagmamahal natin sa Panginoon sa oras na to. You delight in the glory of your Son. In the love of the Father, we will worship. Of God, we find our home. The wonder of your love will break the chains that bind us. Yes, Jesus. Let your power overflow sa lugar na ito, sa oras na ito, Panginoon. Releases us to worship. Sing out to God. Let's lift our voice to Jesus. With all we are, we will worship you. Holy is your, yes, Jesus. Holy is your name. Tanggapin niyo po ang aming pag-awit at pasasalamat sa iyo sa paglilinis na ginawa mo sa amin ngayon. Sa mga nasa online, pwede po kayong sumabay na umawit sa oras na ito. Sing of your great love. We will join with the angels and praise you. May our voices be pleasing to you, God.
let's lift our voice. Yes, oh Jesus, we worship you, oh God. With all that we are. Holy is your name. Holy is your God. Sing out to God. Come on, hayaan mo yung heart mo mag-worship sa oras na to. Come on. Holy is your name. Hallelujah. Sing out to God. Sing out to God. Hallelujah. With all we are, we will worship you. Holy is your name. Hallelujah. Holy is your name. Sing out to God. Hallelujah. Come on. Hallelujah. For the last time, let's lift our voice. We will worship you. Holy is your name. 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 Holy is your name, oh God. Hallelujah. Oh, arararasande. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, pwede ba tayo mag-worship sa sarili nating salita? Hallelujah. Hallelujah. We glorify you, oh God. Kung di ka pa sanay, pwede ka magbanggit ng mga papuri at pasasalamat sa Panginoon. Let your innermost being worship the Lord right now. Hallelujah. Yung mismong ikaw, worship the Lord with who you are. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, oh God. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa katapatan mo. Hallelujah. Salamat na hindi ka nagbabago. Salamat na hindi mo ko hinahayaan na malayo sa'yo. Salamat sa pagpapala mo. Salamat, hallelujah, na lagi ka nagpo-provide sa amin. Hallelujah. Salamat na tapat ka sa amin. Salamat na pinipili mo pa din kami sa kabila ng aming mga pagkukulang. Salamat, oh God. Salamat, oh Lord. Hallelujah, na ikaw ay Diyos sa amin. Hallelujah, mula noon, ngayon at magpakailanman. Salamat, oh God. Simula ngayon, oh Lord, I pray sa bawat isa na ito yung laging mangyari. Every time a-attend kami, every time magsa-cell group kami, magde-destiny class, magme-ministry, mag-evangelize, magde-discipleship, we will always worship you with who we are, Lord God. Kung sino yung kami mismo, Lord, yun yung sasamba sa'yo, God. Yun yung maglilingkod sa'yo. Yun yung mag-glorify sa'yo, Lord. Hindi pagpapanggap, hindi masabi lang, hindi po ganon. Pero yung mismong kami, oh God, na mahalin ka namin, oh God, mahalin ka namin. Hindi namin mapabayaan yung aming mga puso, yung aming mga budhi, yung aming pananampalataya in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, i-empower niyo po ng Holy Spirit mo ang bawat isa sa oras na ito. Hallelujah. Tulungan mo sila to keep their hearts pure, oh Lord. Holy Spirit, lagi mo po silang i-convict, Panginoon. Wag mong hayaan na magtuloy-tuloy sila na malayo sa'yo. And Holy Spirit, ipakita mo po sa kanila kung nagpapanggap na lang ba sila at tulungan mo sila na makabalik agad-agad sa'yo in the name of Jesus. And Jesus, wag mo po hayaan na makalimutan nila yung ginawa mo sa cross para sa kanila. Every day, every moment, Panginoon. Ito yung mag-motivate sa kanila na maglingkod at magpatuloy sa huling mga araw na ito.
I also pray sa lahat ng mga may pinagdadaanan ngayon, may mga problema, may mga pagsubok na kinakaharap. Lord, dinadalangin ko, Panginoon, na Ikaw ang kumilos sa buhay nila. Sa pagtitiwala nila sa iyo, Panginoon, gumawa ka po ng himala sa kanilang mga buhay, Panginoon. Ipakita mo na Ikaw ay Diyos na tapat sa lahat ng mga nagtitiwala sa iyo. In the name of Jesus, let miracle happen, O God, sa buhay ng bawat isa. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, sige po, tayo po ay makakaupo na. Meron po bang magbe-birthday? Meron po palang magpe-pray for yung online intercessor. Ayan. Baka meron pa pong birthday for healing. Ay, birthday for healing. Prayer for healing and birthdays. Dito na lang po sa side na to, kung meron man. Tapos siya po sa online intercessor. Okay na. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We pray po, Panginoon, sa mga tao na to, kina Andriana, Carlito, Brian, Marilu, O God, na nagdadalangin po kami, Panginoon, ng kagalingan sa kanila sa anumang sakit at karamdaman, Panginoon. Lord, nagde-declare po kami ng faith sa mga tao na to, O God. Ikaw ay magbigay sa kanila ng faith, O God, na magiging dahilan, Lord God, ng healing na ipagkakaloob mo sa kanila in Jesus' name. Lord, anuman sakit na pinagdadaanan nila ngayon, bigyan mo sila ng hope, O God, na Ikaw yung Diyos na kayang gumawa ng himala, Panginoon, at kayang magpagaling ng anumang sakit at karamdaman. And una, Lord, na i-restore mo, una mong i-heal yung faith nila sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Una mong ibalik, O God, tulungan mo sila na ma-restore, Lord, yung faith nila sa iyo, O God, kagaya ng babaeng dinudugo, O God, na matindi yung pananampalataya sa iyo. Ganon din sila, Panginoon. Una kanilang panampalatayanan at tanggapin sa buhay nila bilang kanilang Panginoon, bilang kanilang tagapagligtas, O God, at dito dadaloy, Panginoon, yung healing, yung deliverance, Panginoon, sa anumang infirmity na kalooban mo po sa kanila. Lord, maraming salamat po na makakarinig kami ng testimonies of healing, O God, from these people. Salamat, Lord, and lahat ng needs nila financially, O God, Ikaw po ang magkaloob sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Tada. Ano na? MC, ayan si Rose Ann. Papasok ko na po sa iyo, microphone. Announcements. Sabi mo kasi nakita na Ayan po. Ayan po, paalala lang po sa lahat po ng gumagamit po ng CR natin sa baba. Pakilinis po pagkatapos nyo pong gamitin kasi po last time daw po, meron daw pong hindi nagbuhos po. Ayan po, meron din po kasing gumagamit bukod sa atin. Nakakahiya naman po na mapintasan tayo dahil lang po hindi naging malinis yung paggamit po sa natin ng CR. Maging responsable po tayo. Ayun. And ayun po yung sa encounter po pala, kapag po meron na sa mga members nyo po na na talaga, sigurado na po, pwede nyo na pong ibigay yung reservation fee kay Ate Kat sa ushering po. Or kaya po kay Ate Ruth. Sa ushering po, basta po sa ministry po ng ushering, pakibigay na lang po. Or pasabi na lang po sa mga leader nyo po, yung mga sigurado po. Ayun po. Benediction na. Ayan. Okay. Hindi, kahit isang testimony lang. Sino gusto mag-testimony ng tinuro sa kanya ni Lord ngayon or nabago sa kanya? Angelica daw. Sinuong ka na ni Rose Ann. Sige, Angelica. Ayan, testimony. Ayan, testimony ko lang po. Kasi mahirap magkaroon ng dalisay na puso. Tsaka, ano ba yan? Malinis na budhi at tapat na pananampalataya. Lalo na kung yung environment po. Ay, hindi naman tayo palagi nasa church. Tama po ba? Kaya ako hirap na hirap po kasi... nito mga nakaraang week po kasi sa school, na-realize ko lang na napakasama ng mga tao.
parang napakasama ng mga tao. Kasi, di ba, nasanay ako na sa family, sa church, puro mababait yung mga tao, gano'n. Pero, na-culture shock ako sa school kasi sasama, ang sasama ng mga ugali nila, gano'n. Tapos ako, feeling ko na-influensyahan nila ako. Kasi, ayon po sa pag-aaral kasi kung sino daw po yung lagi mo makasama, na i-influensyahan ka ng behavior nila. Kaya ako po, parang feeling ko, ang rumi-rumi na ng puso ko, feeling ko hindi na ako ganun kalapit kay Lord kasi yung budhi ko din, hindi ko palagi sinusunod. Kuwari yung mag-stand kahit na ganun yung environment. Kaya sobrang kanina nakita ko talaga yung totoong ako at mahalaga pala talaga na ganun man yung environment mo, makasalamuha ka naman ng mga masasamang tao, ganun. Pero dahil kasama mo palagi si Holy Spirit, meron siyang dalisay na puso, kaya kaya ka niyang i-influence. Kaya natutunan ko na kaya pala kahit na ganun yung environment natin, kung si Holy Spirit yung lagi natin kasama, lagi natin ina-acknowledge, kaya natin magkaroon ng dalisay na puso, ng tapat na budhi. Ay, nagkabali-baliktad na. Yung tatlong bagay na yun. Ayan po. Thank you, Angelica. Meron pa ba? Ayan. Okay. Kasi kanina nagtawag ako, meron pa daw gusto mag-testimony, pero ayun, napigilan lang. Pero tama yung sinabi ni Angelica. Buti na lang talaga si Jesus ay namatay sa krus, muling nabuhay, yung Holy Spirit kasama natin. Kung hindi, naku, baka wala na tayong church ngayon. Buti na lang nandito pa tayo dahil sa Panginoon. Amen? Na laging naggagabay sa atin, nagsastrengthen sa atin. So sige, tayo lahat ay tumayo at tanggapin natin yung benediction ni Lord. Bago yon, at paano ulit yung tatlo? Paalala mo sa katabi mo, baka magkabali-baliktad ulit. Ano yung dapat na meron siya? Number 1? Ano pa? At? Okay, very good. Ayan, kasi next week ay prayer and fasting po natin. So, let's be available next week. Okay, sa encounter, inuulit ko, magpalista na kayo kasi binibilang po natin yan. Next week, magpa-fasting na po tayo for encounter. So, makipag-coordinate tayo sa leaders natin. Sige, taas natin ang ating mga kamay. May the Lord God, Yahweh, bless you and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift His countenance upon you and give you shalom at ang pag-ibig ng Diyos at ang kapayapaang nagmumula kay Yesu Kristo at ang pakikiisa ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. At ang lahat ay magsabi na